Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programa Ang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong talata ngayon ay makikita natin sa aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 4, talatang 2. At pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, pinangaralan, pinakinggan, ngunit hindi pinakinabangan. Ang sabi po ng ating talata, ngunit hindi pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Hebreo, Kabanatang 4, talatang 2. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Jesucristo. Roma, Kabanatang 10, talatang 17. Ang tunay na pananampalataya kay Jesucristo ay sa paraang pakikinig ng salita ni Jesucristo o ang kanyang ebanghelyo. Ang pananampalataya sa kanya ay hindi ito nakakagisnan o namamana mula sa mga magulang o dahil sa alam mo ang kasaysayan ng kanyang kapanganakan, kamatayan, pag-abuhay na maguli at pag-akyat niya sa langit. 70% sa ating mga Pilipino ipinagdiriwang ang ganitong kasaysayan patungkol kay Jesucristo. Sa paniniwala at pag-asa nilang ito na ang kanilang puhunan sa pagiging Kristiyano. At ako'y isinapo sa dati sa mga ito, bago ko narinig ang tunay na ebanghelyong ipinangaral ng mga misyonerong Pilipino at Amerikano na dumating sa aming lugar noong 1956. Kaya nga, bago umakyat sa langit, ang Panginoon Jesucristo ay kanyang pinagtagubilinan ang kanyang mga alagad na humayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kung hindi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Subalit ang sabi ng ating talata, ang ibang mga nangakarinig nito ay hindi nila pinakinabangan dahil sa walang kalakip na pananampalataya sa salitang napakinggan. Noong pasimulang ang mga misyonerong Pilipino at Amerikano na mangaral sa aming lugar, ang dami ng mga taong nakikinig. Kasama na dito ang isa kong kapatid na lalaki, mga kaibigan kong lalaki at babae, mga kamag-anakan ko at mga taong baryo. Dahil sa nakita ng ibang grupong ebangheliko ang maraming taong nakikinig, ginawa din nila na mangaral sa gabi. At minsan pagkatapos ng kanilang pangangaral, ay nagbigay sila ng paanyayang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pagpunta sa harapan ng kanilang pulpito. Sa isang gabing pangangaral nila ay lumapit ang 60 tao sa harapan. Ngunit pagkatapos noon ay wala na isa man na nakita sa kanila. Ang isa kong kapatid na lalaki na kumuha pa ng isang libreng pag-aaral ng Biblia na nanggagaling pa sa Manila, mga kamag-anak at mga kaibigan ko ay hindi nagpatuloy sa pagkikisama sa pagtitipong Kristiyano at bumalik sa mga dating bagay na makamundo o makasanglibutan. Noong unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano, pagkatapos nilang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga apostol na nangaral na ang kanilang pangangaral ay ang kaligtasan
ay sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Jesucristo bilang manunubos. At pagkatapos nito, ang mga taong iyon ay nangagpabautismo at patuloy na nakikisama sa pagtitipong Kristiyano at nananatiling matibay sa pakikinig ng tamang turo ng mga apostol patungkol kay Jesucristo. Nagpuputol-putol sila ng tinapay at umiinom sa saro bilang pagsunod sa ordinansyang iniwan ni Jesucristo na dapat gampanan ng mga tunay na mga Kristiyano. Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 41 at 42. Ang ganitong gawain ng mga taong nagpahayag ng pananampalataya kay Jesucristo ay isa sa maliwanag na tanda ng tunay na pananampalatayang Kristiyano. Nakakalungkot nga, ayon sa ating isang talata na pinagbubulay-bulayan, hindi lahat ng nakarinig ay nilakipan ng pananampalataya, kung kaya't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Sa unang sulat ni Apostol Juan, Kabanatang 2, talatang 11, ang sabi, "Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi atin." Kaya nga mga kaibigan, na nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesucristo, huwag kang umasa sa sabi-sabi ng mga tao o ng mga magulang o sa nakagisnan mo. Kailangan kang makapakinig ng walang dayang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung ito'y lalakipan mo ng pananampalatayang personal kay Jesucristo bilang manunubos at Panginoon, ikaw ay maliligtas. Kung kaya't ang pinag-uusapan dito, hindi ang relihiyon, kundi ang relasyon mo kay Jesucristo na siyang maging Panginoon at tagapagligtas ng kaluluwa. Pagpalain nawa po kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ang Diyos na nasa langit, salamat po sa tulong ng Banal na Espiritu. Aming pong naunawaan ang banal na salita ng Diyos, na iyong isnugo ang iyong bugtong na anak, na siyang tumumbos ng aming kasalanan, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa kanya pong pangalan, nihiling po namin ang lahat ng ito. Amen.